Nagsampa po ako ng disqualification case laban sa aking katunggali na hindi na gumagana ang kanyang utak. Alam niyo mga kapatid, ako taas ang kamay ko rito kay Attorney Harold Respicio. Nagsimula ako makita ito sa TikTok 2022. No, ano siya, very fun. Natatandaan ko, ito siya na Respicio! Ang gaganan. Pero napakabigat ng kinakalaban niya ngayon. Comelec. And I hope maraming tumulong at sumuporta sa kanya kasi ako nakabasa ako ng desisyon ng Korte Suprema, jurisprudence, wherein may dinisqualify yung Comelec. Ay, merong disqualification, may dinisqualify yung Comelec na kandidato na umapila sa Korte Suprema. Tapos, nagdesisyon ng Korte Suprema, wala na rin. Tawag ata nila dun, moot. Kasi wala na naiprint na raw yung mga balota. So nung nabasa ko yun, sa aking mababaw lang naman yung isip ko, hindi naman ako abogado, sabi ko, ba't ganon? Useless yung desisyon ng Supreme Court. Dapat yata nagdedesisyon sila bago ang printing ng balota. Kung ano-ano naisip ko nun, or dapat utusan nila yung Comelec. Hindi, mag-print kayo ng balota para sa kanya. Especially kung local lang naman, kung municipal candidate lang naman. Pero parang hindi gano'n na nangyayari. Kaya minsan nalulungkot ako kasi ang pakiwari ko, yung Comelec, pwede silang umabuso. Pakiwari ko lang to base doon sa mga nabasa ko mga kaso, nakikita ko. Tapos kahit mali pa sila, kahit sabihin pa ng Korte Suprema, mali kayong Comelec, dapat dinisqualify nyo to o dapat hindi nyo to dinisqualify. Whatever the case may be, laging huli na. Laging huli na. So yung taong dapat sana nakatakbo, hindi na nakakatakbo. Yung dapat sana hindi na nakatakbo, nakatakbo pa. Pag nanalo o dinaya, nakaupo pa siya, panalo pa. Wala ka remedyo. Yun yung masakit na checkmate rito sa Pilipinas. Kaya ako nabanggit siguro na napakabigat ng laban ni Attorney Respicio. Sana suportahan siya ng taong bayan dyan. Dalawa na silang nakikita kong mabigat ang pagbangga sa Comelec, siya tsaka si Attorney Glenn Chong. Anyway, good luck sa iyo, Attorney Respicio, and hanga ako sa iyo, sir.